Kung hindi nadurog, nagkabitak o di kaya naman ay tuluyang gumuho. Ganyan ang kinahantungan ng mga flood control projects na ginastosan ng milyong-milyong piso sa Pampanga. Live mula sa bayan ng San Simon, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano ba karami ang mga palpak na flood control projects dyan? Julius, marami-raming mga flood control projects ang mga nasira dito sa probinsya ng Pampanga. Pero bayan sa Mexico, dalawa agad na magkabila or kaliwat kanan na mga sira sa magkabilang barangay ang nadiskubre na nasira dahil sa walang patid na mga pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Kita na halos sa mga bakal sa loob ng slope protection na ito sa Abacan River sa barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Yan ay matapos magtamo ng malalaki at mahabang bitak kasunod ng halos 3 linggong ulan dulot ng habagat. Ang ibang bahagi ng dike tuluyan ng gumuho. Nagkadurog-durog na nga mga bato nito na may mga bakal pang kasama. Sa drone video ng News 5, makikita ang lawak ng nasirang river slope protection. Nakapwesto rin dito ang mga heavy equipment ng isang kontraktor na kinausap daw ng DPWH para ayusin kaagad ang mga sira. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa katabing barangay na Suklaban kung saan mas mahaba-habang riprap ang nawasak nitong nakaraang linggo lang. Tila nagka-landslide na nga sa lugar matapos madaanan ng mga buhangin ang bahagi ng river slope protection. Ito yung dulo o karugtong ng gumuhong bahagi ng slope protection program na sakop na ng barangay Suklaban. Mahigit 100 metro rin yung lawak o haba ng nasirang flood control project na malaking tulong daw sana kung nagawa lang ng maayos. Isa sa pinakapupo na rito ang ABC President ng Bayan ng Mexico. Pinakaapektado raw kasi ng pagbaha ang mga nasa downstream ng LGU. Tila tinipid daw kasi ang mga materyales na ginamit sa flood control project. Hinamon nga rin itong bunutin ng ilang sheet pile para malaman kung tamang sukat nga ba ang nailagay. Makikita mo yung mga ginagawa ng Hapon. Diba? Hanggang ngayon kahit kaano kalaki yung tubig hindi nasisira. Pero yung sa amin dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, buong 3rd district na yata, nakita mo yung mga flood control na ginagawa nasisira talaga. Hindi man umaabot ng 1 taon. Pero sabi ng nakausap naming foreman sa lugar, wala raw mali sa gawa nila. Kumpleto po yung bakal kahit sino mag-check up niyan. Puputol ko yung 2 kamay ko pag stop standard yan. Sa kabila nito, sinampan sa ombudsman ng patong-patong na reklamo sina former Senior Deputy Speaker at 3rd District Congressman Dong Gonzales, ilang kaanak nito at mga dating tauhan ng DPWH. Kabilang dyan ng plunder, graft, malversation at conflict of interest. Taong 2023, unang nagsampa ng kaparehong reklamo sa ombudsman laban kina Gonzales pero na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nauna nang sinabi ng kampo ni Gonzales na politically motivated ang nasa likod ng muling pagkasampa ng reklamo laban sa kanila. Pero sa huli, mga residente pa rin ng dehado, gaya ng pamilya ni Tati Robert na mahigit 2 dekada nang naninirahan malapit sa Abacan River. Ang simpleng pakiusap niya sa mga nakaupo ngayon sa posisyon, proteksyonan niyo po yung mga residente dito para po malayo ang aksidente. Gandahin natin para walang mapeperisyo sa atin lahat. May pendo naman tayo siguro. Kahit paano, gagamitin natin yan dapat. kanina, personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa San Fernando, Pampanga para sa situational briefing. Sabi ni PBBM, overwhelming ang bagsak ng ulan sa lugar kaya dapat ay maunawaan ng mga tao na hindi lang ito problema ng flood control projects. Usapin na raw ito ng climate change. Anya, nagpapatupad ang pamahalaan ng immediate, medium at long-term solutions para rito. Ang immediate term ay aayusin ang mga nasira ng madalian. Ang problema, sabi ng Pangulo, hindi pa alam kung kailan matatapos ang pag-ulan. Kaya may mga lugar daw na hindi pa ma-assess dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Kabilang naman daw sa long term ay ang pagtatayo ng dike para maharang ang tubig na manggagaling sa Manila Bay. Gayunman, kontento raw si Pangulong Bongbong Marcos na naibigay sa mga apektadong residente ang kanilang mga pangangailangan gaya ng pagkain, matitirhan at healthcare. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Di naman tayo nauubusan ng gamit, di naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan.
Julius, mabalik ako sobre nasira nga na bahagi ng flood control project sa Mexico. Sabi ng DPWH, talagang pinare-review ulit lahat ng mga proyekto dito sa probinsya para mabalikan ang mga programa na nagawa nitong mga nakalipas sa taon. Pero sabi din nila, sa initial nilang pag-iimbestiga dito sa mga naturang flood control projects, nasunod naman daw yung mga specifications ay kontrata. Bagay na again, iniimbestigahan muli ng ahensya para mabalikan lahat ng mga proyekto. Samantala, nandito kami ngayon sa bayan ng San Simon, nasa MacArthur Highway lamang kami, pero talagang lubog pa rin ito sa nasa gutter hanggang gatuhod na taas ng tubig sa ibang portions nitong kahabaan ng National Highway. Ito'y dahil malapit lang sa Candaba Swamp na ngayon talagang punong-puno pa, pati na rin ang Pampanga River, kaya hindi agad-agad tubig na ito kahit itong mga nakalipas sa araw, wala na halos ulan. At talagang inaasahan sana na huhupa na ito around 3 to 5 days o abutin ng 1 linggo kung sakasakaling hindi na uulan. Ngayon kasi pabugso-bugso pa rin, Julius, mga kapatid, ang buhos ng ulan dito sa malaking Pampanga. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.